Next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay siya yung Diyos na gagawa ng daan sa buhay ng bawat isa sa atin. Isang magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa programang si Jesus ang lahat sa lahat, na patuloy po nating nasusubaybayan Lunes hanggang Biyernes 6 to 6:30 ng umaga, Sabado at Linggo 8 hanggang 9 ng umaga. Good morning po sa lahat, mga kapatid sa Panginoon, at sa lahat po na nakikinig sa FB, sa live streaming sa FB, sa radio po, sa kanya-kanya nating mga tahanan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, tunay na napakabuti po ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Kamusta po mga kapatid sa araw na ito? Tunay po na napakagandang masagot o marinig po, no? Pag kinakamusta ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman, ganyan ang buhay po na kay Kristo. Napakaganda pong bigkasin, no? Sambitin ng labi. Sabi nga po kung anong pinapahayag ng labi natin, yun po yung gagawin ng Diyos o mangyayari po. Kaya kung lagi ang sagot, pabuti ng pabuti, yun po yung mangyayari, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paganda ng paganda. Napakaganda pong declaration, no? Sa iyong sarili sa tuwing umaga o bawat araw na may nangangamusta. Puri ng Panginoon, mga kapatid, at sa umagang ito, tayo po'y dumako sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos sa umagang ito sa loob po ng 30 minutes. So bago po tayo magsimula, tayo po sandaling manalangin.
Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, Lord, napakaganda ng umaga, O Diyos, na muli nakaloob sa amin. Salamat, Lord, sa hininga, buhay, lakas, Panginoon, na muli po naming natanggap sa araw na ito, Lord, sa aming pong pagising. Lord, tunay na isang pagpapala ito, O Diyos, na kami ay buhay, gising, Panginoon, at mahininga, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa pag-ingat sa amin, sa pagtulog sa magdamag, at sa umagang ito, Lord, narito po kami. Patuloy po kami, Lord, lumalapit. Sa iyo po kami, O Diyos, patuloy na nagtitiwala, Panginoon, na higit kang may magagawa sa buhay namin, Lord, sa umagang ito o sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo kami, Lord, sa umagang ito, Lord Jesus, sa aming pong pagbulay-bulay, pakikinig, Lord, ng iyong mensahe o salita, Panginoon. Nawa, Lord, tumimo to sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, at higit sa lahat, amin po to, Lord, may sa buhay ang bawat, Lord, na papakinggan namin, Lord God, ng mga mensahe mo dito, Lord, sa radio program ng si Jesus, ang lahat sa lahat. Salamat po, Lord God. Ikaw ang Diyos na patuloy kumilos sa bawat isa nakikinig. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoong kapatid. Kaya tayo po ay dumako po sa mensahe ng Panginoon. So, ang ating pong tatalakayin ay may pinamagatang pong paano maging masaya sa ating buhay. Ayan. So, kamusta po ang buhay-buhay? Nawa po ay wag lang nating sabihin malungkot, no? Problema, no? Balisa, bagkus po ay nawa marinig po sa bawat sa atin na ito pabuti na pabuti, masaya. Kaya sabi nga, paano maging masaya sa ating buhay? Kaya sumagang ito po meron tayong 6 na paraan para po maging masaya. Yun. So alam ko po lahat naman tayo gustong maging masaya, di ba? So ano po ba ang 6 na paraan para po maging masaya? So una po, now number 1 ay palayain ang inyong puso mula sa puot o hinanakit. Diba? So yun po yung number 1 na paraan para tayo po ay maging masaya. So dapat ang puso natin po, no, ay malaya, no, mula po doon sa hinanakit o pagkagalit. No? Kaya kung meron tayong mga hinanakit, pagkagalit, sabi nga po, wag nating hayaan na manatili yan sa ating mga puso. No? Dahil sabi po ng Diyos sa Matthew 5:8 sa kanyang salita, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. No? So kailangan po ang puso natin ay maayos, malinis. Kaya kung ang puso natin ngayon ay may puno ng hinanakit, no, ng pagkagalit, ng puot, alisin na po natin yan. No, kaya sabi nga, una, palayain ang inyong puso, no, mula po sa pagkagalit o sa mga hinanakit. So wag po nating hayaan na manatili po ang mga puot, ang pagkagalit sa ating mga puso. Dahil ang sabi ng Diyos, mapalad ang may malinis na puso. Kaya palinis natin po yung ating mga puso, yung ating mga hinanakit, ang ating mga galit. Ilapit po natin yan sa Diyos, no? Dahil ang Diyos naman po, no, ay aayos niya ang ating mga puso kung ano po yung magiging gusto natin, nais natin na mangyari o gawin ng Diyos sa ating mga puso. So lilinisin ng Panginoon yan. Dahil tandaan natin po, ang nananahan sa puso natin, simula po nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay ang kanyang pong banal na espiritu nananahan po sa ating mga puso. Kaya kung ang puso po natin mapuno ng hinanakit, no, pagkapuot, no, marumi ang puso, sa palagay mo kaya mananatili pa yung banal na espiritu ni Lord sa puso mo? So kailangan po natin ipalinis, ipaayos yung ating mga puso. Amen? Sabi po, ang pag-alis ng galit sa puso ay pagpapalaya sa sarili. O, di ba? Pinapalaya mo po ang sarili mo once na pinaalis mo po yung galit sa puso mo. No? Kaya wag kayong magagalit dahil ito po, yun po yung pumuputol ng ating po kasiyahan, no, o kagalakan sa ating mga sarili. At isa pa na madaling mahawakan ng kaaway o ng dyablo sa liig ang taong may galit o hinanakit dahil po yun yung weapon, no, ni Satan.
Kaya wag nating hayaan na ang puso natin ay mapuno ng galit. Kaya sabi, palayain no ang ating po mga sarili sa pagkagalit o sa mga hinanakit. Kasi po ayaw ng diablo, no, ni Satan na maging masaya tayo. Yung gusto niya yung tayong napupuot, no, puno ng hinanakit. Kaya wag natin pong hayaan hawakan tayo sa liig ng kaaway dahil po yan yung number one weapon niya po sa atin, no, paggalit tayo. Oh, sabi nga hindi naman nakikita ng kaaway ng diablo ni Satan yung laman ng mga puso natin sa reaction po natin, di ba? Pag ang puso mo di maayos, pag puno ng galit, nakikita po yun sa itsura, no? So doon niya po tayo titirahin kung sa makita po yung reaction natin, no? Sabi nga nila pag tiger, no, tiger look. So alisin po natin yung mga galit at palayain po natin. Yan po ay pagpapalaya sa ating mga sarili. At isa pa po, dapat tayo nagpapakumbaba, no? Matuto tayo o dapat tayo pakumbaba at matuto po tayong magpatawad. Learn to forgive. Sabi nga po ni Lord, forgive and you will be forgiven. Di ba? Magpatawad ka upang ikay patawarin ng Diyos. No? Hindi tayo pwedeng magsabing hindi kita mapapatawad sa mga ginawa mo. Tandaan natin kapatid, ang Diyos po pinatawad tayo sa ating mga kasalanan o sa ating mga pagkakasala. Kaya dapat din tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Amen po ba? Dahil yun po yung gusto ng Diyos So huwag po nating lagyan ang puso natin ng galit, ng mga pagkapuot sa ating pong kapwa. So dapat po palayain ang sarili sa pagkagalit. Amen? So sa awit 37 verse 8, sabi po, huwag kang mapuot ni mababalisa. Iyong pagkagalit, iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Amen? So sabi, huwag kang mapuot ni mabalisa. Sabi po yan ni Lord sa kanyang salita, yung pagkagalit, iwasan daw. No? Dahil po yan ay walang kabutihang maidudulot sa atin. Walang maitutulong na maganda sa ating buhay, sa ating mga sarili, yung pagkagalit. Amen? Kaya kung galit, may kaaway, may kagalit, matuto po tayo pakumbaba and matutunan din natin po yung pagpapatawad. Amen? Kaya kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po na paraan para maging masaya, palayain ang iyong isip sa mga alalahanin. Amen? Yun, isa po yun sa paraan para maging masaya ka, yung yung palayain mo yung sarili mo, ang isip mo sa pag-alala, no? So maganda po yung walang pag-alala ba sa mga bagay-bagay, no, sa buhay natin. Kasi sabi nga, don't be worried because God has a plan for you. Huwag kang magmadali. Palayain ang iyong sarili sa pag-alala dahil hindi yon makakatulong sa iyo. Tama naman po. Kakaisip mo sa sobrang pag-alala mo, wala namang maidudulot na maganda. Diba? Mas lalo ka lang mag-alala na mag-alala. Hanggang sa sabi nga, imbis na sabi pabata ng pabata, no, paganda ng paganda, ay nagiging matanda. Tumatanda pag lagi pong nagagalit. Kaya, ito po yung mga paraan na to, no? So sabi, palayaan ang iyong isip sa mga alalahanin. Amen? Hindi makakatulong to sa atin. Palayain natin ang sarili natin sa mga ganitong bagay dahil wala itong magagawang maganda sa ating buhay. O baga, walang maitutulong na maganda sa ating buhay yung pag-alala, no? Yung pag-iisip. Diba? Kadalasan po kasi, no, marami na ngayong mga ganun, yung wala pa man, naalala na yung araw ng bukas, no, kung ano kakainin, ano susuotin, yung mga maliliit na bagay ba na hindi naman dapat na pinoproblema, pinoproblema natin, no? Syempre, tandaan natin na ang Diyos po natin ay siya yung nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan o ano po yung mga nilalapit natin sa panalangin, di ba? Kaya kapatid, sabi nga po doon sa Matthew 6,
25 to 26, sabi doon, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag. Yon, o mga balisa, tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagasik, ni nagaani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunpaman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? O diba? Di po ba? Higit tayong mahalaga sa mga ibon. Kung ang ibon nga po, hindi sila pinabayaan ng Diyos, di ba? Sa kanilang paglipad, pagbalik nila, mayroon ng tangay-tangay sa kanilang bibig, di ba? O ano man yung mga palay, o ano man po yung natutukan nila. Di ba? Hindi sila nagugutom. Tayo pa po kaya sabi, tayo pa po kaya, no, ay pababayaan ng Diyos. Kaya sabi, ba't ka nababalisa? Ba't ka nababagabag? Kapatid, sabi nga, palayain ang iyong isip sa mga alalahanin. Minsan noon, halos sa kakaisip, hindi na tayo nakakatulog sa gabi. Sa kakaisip ng mga bagay-bagay, ano ba yung bukas, ano kaya mangyayari, ano kaya pagkain, ano kaya isusuot, diba? Marami po tayong mga asyadong mga iniisip. Sabi po dito sa Matthew 6:25 to 26, kung mga ibon nga sa papawid, hindi pinapabayaan ng Diyos, tayo pa kaya. Di ba? Ganun po tayo, kamahal ng ating Panginoon, at hindi tayo hayaan ng Diyos, sabi nga po, na magutom. Di ba? Ang Diyos po laging may hinihanda na pagpapala sa bawat isa sa atin sa araw-araw. Diba? Sabi nga sa prayer doon, give us this day our daily bread. So araw-araw po may supply na pagpapala o bagong pagpapala si Lord sa atin. Amen? Kaya wag po tayong, sabi nga, mag-alala ng sobra. No? O minsan nakakapag-isip, nakakapag-alala yung mga pangyayari, no? O ano man na sa paligid natin, sa buhay natin. Pero lagi nating tatandaan po, andyan po si Jesus. No? Andyan po ang ating Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen? Kaya hindi maiwasan, di makapag-isip, pero balik po tayo doon sa mga pangako, sa salita ng Diyos, no? Na siya yung nagsasabing tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Ayan. So, pangatlo po, na paraan para maging masaya. Ayan. Mamuhay ng simple. Ayan. So, wag daw gumastos pag hindi kaya. Yun, yung sobra-sobra ba? Minsan ang gastos sobra dun sa mga kinikita natin, no? Sabi nga, ay, ang mahal na kasi ng mga bilihin ngayon. Kaya ang hirap din magtipid. Pero sabi nga, mamuhay ng simple. Kung meron, no, matuto pong makontento. Wag pong yung meron na nga, no, ay nag-aasam pa ng ulit ng iba. So, gaya niya, kung may cellphone ka na, no, wag ka nang higit pa doon na gusto mo yung mga bago, mga brand new. No, antay nating masira. Kung meron naman pambili at sobra-sobra, bakit hindi, di ba? Pero sabi, mamuhay ng simple. Yon. So, hindi mo kailangan din magyabang para lang sumikat ka. Mamuhay ka ng tama, ng simple. Hindi, sabi nga, hindi natin po madadala sa langit ang mga karangyaan na nararanasan sa buhay. No? Kaya yung mga blessing din na meron tayo ay pinaparanas ng Diyos, no? Lalo po sa ating mga pagsunod sa Panginoon, ay sabi po sa Bible, may kaakibat naman talaga pagpapala ang pagsunod sa Panginoon. Kaya kung meron ka talagang madaming blessing, no, na tinatamasa, ay salamat sa Diyos, no? Dahil sa Kanya nagmula o sa Kanya nanggaling ang lahat ng mga iyan. Kaya matuto tayong gamitin sa tama, sa maayos, no? Kaya kahit na meron, sabi simple lang, huwag magyabang, no? Huwag nating ipagmalaki yung mga mayaman o meron tayo, kung ano mang mga blessing na meron tayo, no? Dahil syempre ayaw din ng Diyos na magyabang po tayo, no? Kaya isa po sa paraan para maging masaya, ayan, syempre mamuhay ka ng simple.
No, kasi pag naghahangad ka pa ng iba pa, no, ng higit pa, syempre pag hindi mo nakuha yung gusto mo, 'di ba? Malulungkot ka, masasaktan ka lang, mabibigo ka lang. Kaya kung ano lang meron, matuto po makontento at higit sa lahat, laging nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na meron ka nakaloob ng Panginoon sa iyo. Amen. So, purihin po ang Panginoon. At pang-apat po na paraan para po maging masaya ay huwag masyadong umasa. Yan. Huwag kang mag-expect, lalo po sa tao, dahil kung tayo po ay aasa, no, sa tao, masasaktan ka lang o mabibigo ka lang. Sabi nga po, ibigay mo ang buong tiwala, no, o pag-asa mo sa Panginoon. Sa kanya hindi ka mabibigo, no? 'Di ba? Pag ang tinitingnan natin ang pag-asa ko ay ang Panginoon, dapat po 99% ibigay mo, no, sa Diyos. Yan, para hindi ka mabigo, hindi ka masaktan, no? Sa kanya hindi tayo mabibigo, sa kanya, kay Lord sasaya ka, 'di ba? Kay Lord hindi ka magsisisi, mamahalin ka niya ng buong puso. At kahit, no, 'di ba? Nasasaktan natin si Lord, no? Mamahalin pa din niya tayo, no? Minsan may mga ganun tayo po no. Di natin alam na sa mga ginagawa natin nasasaktan na natin pala ang Panginoon. Pero ganun pa man sa mga ginagawa natin ganun kahit nasasaktan natin si Lord, patuloy pa rin niya tayo iniibig o minamahal. Sabi nga po, hindi kanya susukuan kahit anong mangyari dahil ganyan tayo po kamahal ng Diyos. Amen? So si Lord po, hindi tayo sinusukuan Tayo lang talaga yung tao ang mabilis magsumuko sa Panginoon. Pag matagal yung mga sagot sa mga hinihingi natin sa panalangin, no? Parang ayoko na, yung mga ganun, nag-give up na agad. Suko na ako, ang tagal-tagal, no? Umaayaw na kaagad. Pero tanda mo kapatid, kahit anong mangyari, kahit ano pa tayo sa harapan ng Diyos, hindi tayo tapat sa Kanya, no? Hindi sumusunod sa Kanya mga utos, patuloy pa rin po tayo kinakalinga ng Panginoon. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Bakit po? Hindi pa tapos si Lord sa atin. Kaya patuloy pa siyang magpapakita ng mga bagay, no, na hindi mo nalalaman. Sabi nga sa Jeremiah 33, pag tumawag tayo sa Kanya, siya'y tutugon at magpapakita ng mga bagay na hindi mo nalalaman. Kaya kapatid, huwag ka tayong sumuko, no? Kaya sa buhay, para po maging masaya, wag masyadong umasa, no? Lalo po sa tao, kasi sa tao mabibigo tayo, kaya umasa tayo sa Diyos. 99%, no? Sabi nga ng iba, 101% pa nga sobra-sobra naman, no? 100% na umasa tayo sa Panginoon, no? Para hindi tayo masakta, mabigo, buong pag-asa, tiwala natin ay sa Panginoon. Kaya sa Kanya, hindi tayo mabibigo, sa Kanya sasaya tayo. Di ba? Masaya po sa Panginoon, sabi nga sa kanta, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. Di ba? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya masaya. Amen. Kaya pag si Jesus na sa buhay mo, tsak kapatid, gaganda at sasaya ang buhay mo. Amen? Kahit ano pa mga problema, pagsubok na pagdaraanan mo, no? Kaya manalangin ka lang dahil ang Diyos kikilos at gagawa sa buhay mo. Panglima po na paraan para maging masaya ay magbigay, no, sa Panginoon. Give more. Sabi nga po, ang taong nagbibigay sa Diyos ay ang taong aani sa Diyos, no? So, pag nagbigay ka ng marami, syempre aani ka ng marami kasi ang pagbibigay po ay pagtatanim din yan. So, hindi ka pwedeng umani nang hindi ka nagtatanim, no? Kaya pag marami kang blessing, may natanggap
ka, no, talagang unang gagawin mo ay magbigay. Una, sa Panginoon. Ibigay mo ang nararapat para sa Panginoon. Amen? Para sabi po, yan po ay mga paraan para po maging masaya. Yung natututo ka na magbigay, hindi ka yung makasarili. Di po ba? Tandaan natin po, masarap magbigay kasi laging binabalik yan ng Panginoon. Huwag lagi pong ako, baka ako mawalan, baka ako maubusan. Ayoko nga magbigay, no? Sabi nga, ano mga meron ka na mga sobra-sobra, kahit nga yung mga damit, no? Na mga hindi nakasya sa'yo, huwag mo itago. Ipamigay mo yan, paggagamit pa yan ng iba at hindi mo namamalayan, may balik na pala, no? May mga nagbigay din sa iyo ng mga damit. 'Yon, 'di ba? Ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon sa ating pong mga pagsunod din sa kanya, no? Ay hindi maari pong wala pong ibabalik ang Panginoon sa atin. Lagi din yan siyang may hinahanda na pagpapala para po sa atin. Amen? Kaya panglima na paraan para maging masaya ay give more. Kaya ang taong nagbibigay sa Diyos ay ang taong may aanihin. Amen? Gusto mo bang umani? Siyempre, magtanim ka muna. Hindi pwedeng umani ka lang ng umani nang hindi ka nagbibigay. Amen? Pang-anim po at panghuli na paraan para maging masaya ay always pray. Laging manalangin. Ayan. So, dapat lagi po, no, sa buhay natin, lalo ngayon, sa mga panahong ito, sa mga nangyayari sa ating bansa, no, hindi lang sa bansa natin, no, sa iba't ibang mga bansa din, no, mga narinig natin, lalo ngayon, yung mga lindol, no, yung mga pagbaha, no, iba na ngayon, di ba? Sabi nga ang panahon, dati di naman ganun sabi mga baha na yan, no, mga nagla-landslide, no, sa mga mataas na lugar, pero ngayon di mo inaasahan yung may mga ganun na ngayong pangyayari. Kaya kapatid, napakahalaga din po na lagi tayong nananalangin, no? Sa isa din yan sa paraan para maging masaya tayo. Yung daily po, nung araw-araw na ginagawa mo, lagi kang nananalangin, lagi kang tumatawag sa Panginoon. Amen? Sabi nga po dun sa Ephesians 6:18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Yan. So, always pray. You know? Kasi pag prayerful ka, no, mapanalanginin ka, di ba, ano pa ba ang ano ng mga problema dyan sa puso mo, no? Parang wala nang ano yung puso mo na para mag-isip, no, mag-alala. Kung lagi ka nananalangin, lagi ka nagpe-pray, no, sa mga maliit na bagay yan, na mga kailangan mo o mga problema, laging nananalangin ka, nagpe-pray ka. 'Di ba yung puso mo ay nababago, no, naiiba, no? Kahit na may problema, masaya ka pa din. No? Kasi nagiging kay mapanalanginin ka. Kasi isa din yan po sa paraan na para maging masaya ka ay lagi kang nananalangin. Tandaan natin, ang panalangin ay pakikipag-usap at pakikipagrelasyon sa Diyos. No? Kaya kung walang panalangin, wala din pong kapangyarihan, no? Less prayer, less power, no prayer, no power. Kaya dapat mamuhay tayo ng may panalangin. Amen? No? Every day, no, pagising pa lang nga sa umaga, no, nagpapasalamat ka na sa Diyos, gigising ka, no, kinakausap ka na si Lord bago ka pa tumayo sa higaan mo, nananalangin ka na, no? Kaya kapatid, sa anim na paraan para maging masaya, sabi una, palayain ng inyong mga puso mula sa puot o hinanakit, palayain ng iyong isip sa mga alalahanin, mamuhay ng simple, huwag masyadong umasa, magbigay ng mas marami, at laging manalangin. Ayan, para po, no? Yan po yung mga paraan para maging masaya. Yan po yung mga gawin natin. No? Kaya kung ngayon nandun pa rin sa puso mo napupot ka, syempre, hanggang masaya ko ang puso mo puno ng galit, puno ng hinanakit, no? At syempre, isa pa ka rin sasaya niya kung marami kang iniisip o inaalala.
Amen? So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, sa ating po napag-usapan o napagbulay-bulayan, nawa po magamit natin to sa ating mga buhay. Maalala natin na ito pala yung dapat kong gawin para maging masaya, no? So, purihin po ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, Lord, napakabuti mo, O Diyos. Ikaw, Diyos, na nakakabatid, nakakaalam ng laman ng aming mga puso. Panginoon, sa oras na ito, paguhin mo po, linisin mo po ang aming mga puso, maging aming mga isipan, Panginoon. At sa mga bagay, Lord, na nagagawa namin na hindi po yun sa iyong paningin, Lord God, hindi nakakalugod sa iyong paningin, Panginoon, Lord God, ang mga bagay na hindi tama o na nagagawa namin, Lord God. O Diyos, baguhin mo kami, Panginoon, Lord Jesus. Lord, patuloy mo kami, O God, turuan, Panginoon, Lord God, kung paano kami dapat mamuhay, Panginoon, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Tunay, Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, sa kanila po, Panginoon, Lord God, na mga kahilingan sa umagang ito, sa araw na ito, Lord God. Lord, tunay nga po na sabi mo sa salita mo sa awit 37 verse 4, no Lord, na magpakaligaya kami sa iyo, Panginoon, Lord, dahil Lord, lahat ng mga nasain ng aming mga puso ay iyo po pagkakaloob, Panginoon. Kaya patuloy lamang kami, Lord, magdi-delight sa iyo, Diyos, kahit kami, Lord God, dumadaan man sa mga problema, anong mga pagsubok, Lord, patuloy kami, Lord God, na magpapakaligaya sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, pagpalain bawat isa nakikinig, Panginoon, Lord God. Patuloy mo kami ingatan, gabayan sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri. Kasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, kapatid. Tunay, napakabuti ng ating Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. For prayer and counseling po, the LDT Landline GNU Center 8808-1589. Pwede po kayo tumawag para po sa inyong prayer or counseling. Gusto niyo po may makausap at sa Delight in the Lord Prayer Garden 8706-6519. So tawag lang po kayo kung kailangan niyo po ng kausap at para po sa inyong mga prayer requests. For love gift, GCash po sa pangalan po ni Edita Sisiban 0920-414-0915. At sa BPI Savings Account, pangalan po ni Aida Antonio, number 3196285291. Ulitin ko po, number 3196285291. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon sa umagang ito. Tunay po na ang Diyos ang patuloy magpala sa bawat isa sa atin. Kapatid, God loves you, God bless you, and let's give God all the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyang aking daan.